Tanghaling tapat nga at talagang tirik na tirik yung araw nung nangyari to sa farm namin. Butan na nga kami ng sunog at hindi namin alam kung ano yung uunahin naming apulahin. Sobrang init ng panahon ngayon sa Pilipinas kaya sana iwasan natin ang magsiga. Naksyuta! For today's ganap nga, maaga na ako nagising niyan pero nung pagkapa ako dito sa tabi ko, wala na pala si Bebo. Morning person na nga kaming dalawa ni Bebo. So ngayong araw, mukhang napaaga ang pag-alis niya at nagpunta na nga siya dun sa pinagagawa naming restaurant sa may Plaridel, Bulacan. Iwan naman siya ng message sa akin at yung mga gamot na kailangan ko ngang inumin. Kung naman ay may schedule ng punta o visit sa clinic ngayon. Sabi nga nila, nag-uumpisa ang araw sa pag-aayos ng mga pinaghigaan. Kaya bago kayo umalis ng bahay or bago kayo may gawin sa loob ng bahay, unahin nyo muna yung pinaghigaan nyo. Katapos nga noon, ginaya ko na yung susuotin kong damit dahil ngayong 9 a.m. meron akong schedule na punta nga sa OB ko. Parang medyo na late pa nga ako ng gising kaya nag-decide ako na hindi na nga muna maligo. Halos weekly nga akong bumisita ako sa OB dahil alam nyo naman, nagpapaalaga na nga ako ngayon. Resulta nga nung ultrasound ko nung nakaraan may nakita nga PCOS sa akin. Kailangan ay maging maingat pala ako sa mga gagamitin kong product lalo na sa aking private part. Buti na lang itong SNJ Beauty na feminine wash ay inapprove ng aking OB. Maganda din na kasi yung mga ingredients na ginamit dito at ginawa talaga siya sa mga sensitive skin na kagaya ko. Meron na din siyang mild na cooling effect at meron na din siyang mild scent na gustong gusto ko na amoy. Hilamos na nga lang ako nang hindi ako malate sa schedule na binigay sa akin ni doktora. Pero bago nga ako umalis, nag-wisik muna ako nitong ginagamit kong pabango na rose ng Mystery Scent. Diba kahit hindi ako maligo, fresh pa rin ang atake ko. Tinashake ko yan bago gamitin at 3 to 5 hours naman ang tinatagal ng amoy sa akin. Itong rose ay may pagka-vanilla na matamis ang amoy. Gusto ko itong ginagamit dahil hindi siya masakit sa ilong at hindi rin siya kamahalan. Sobrang tipid din niyang gamitin kaya halos magdadalawang taon ko na itong gamit. After nga noon, nag-drive na nga ako papunta nga ng clinic na mga 10 minutes away lang naman dito sa bahay namin. Hindi ko ngayon kasama si Bebo dahil nandun nga siya sa Plaridel branch ng Menjo Korean House. Sabi na lang ako sa kanya na nandito na nga ako sa mismong clinic. Meron kasing task na gagawin sa akin ngayon at re-resetahan pa ako ng ilan sa mga gamot na kailangan kong inumin. So, kahit gaano ka-busy yung si Bebo at kahit umiika-ika pa yan, pupuntahan ako sa clinic niyan. Matapos na nga yung test at hindi naman ako nakapag-video doon dahil nga bawal. Naghanap na kami ng pwede namin kainan ng tanghalian. Sa mga magtatanong nga kung bakit ako nagpupunta kay doktora, papaalaga na ako sa OB guys dahil yung both na ovaries ko ay meron ngang nakitang mga cysts. Ito nga yung tinatawag na PCOS. Kaya naman talaga samot-sari yung mga iniinom ko na vitamins at gamot ngayon. Kaya naman napagdesisyonan namin ni Bebo na kung magka-baby man kami o mauna ang kasal, okay na okay lang sa amin basta biyayaan kami ni Lord. Kaya ngayon after lunch, meron pa akong kailangan inumin at ito ay tinitimpla naman. Laging may baon na ganyan si Bebo para nga daw hindi ko makalimutan laging uminom. Katapos namin mag-lunch, nagpaalam na din naman kami sa isa't isa. Pupunta pa siya dun sa Plaridel tapos ako naman uuwi na ng bahay. Sobrang hardworking niyan si Bebo kaya alam niyo na kung bakit siya ganyan kaitim. Hindi na lang din talaga. Natuto na ako mag-drive kaya mas marami na kami nagagawa ngayon. Papauwi naman ako ng bahay. Tumawag sa akin yung nanay at tatay ko na meron nga daw nasusunog na bukid dito. Layo pa nga lang yung sunog. Binabasa na nila tatay yung pinakadamo malapit dun sa pinakakubo. Kaya lang nung oras na to, napakabilis kumalat ng apoy dahil napakalakas ng hangin. Di namin alam kung sinadyang sunugin itong pinakaginikan o talagang nasunog lang dahil sobrang init. Pero kahit ano pa man, sobrang delikado nitong nangyari sa amin. Lalo na nakubo lang yung tinitira namin dito sa farm. Hirap pa, nagliliparan yung mga ginikan na may apoy. Papunta nga doon sa pinakakubo. Ang ginawa nila tatay, pati yung kubo, pinaliguan nga ng tubig o binasa. Mahirap lang, kumalat na yung buong apoy dito nga sa paligid ng pinaka-farm namin. Tinalan din kahit papaano, naapulang nga nila yung apoy bago nga makarating sa pinakapader. Kapag gitna kasi kami sa bukid guys, kaya napapalibutan kami ng mga ginikan. Grabe, sobrang nakakatakot yung nangyari sa amin na yan. Akala nga namin naapula na yung apoy sa gilid, hindi namin alam na meron pa palang nagliliyab dito naman sa kabilang gilid. Sobrang delikado nito, hindi lang sa bahay namin, lalo na sa mga kapitbahay namin na wala naman din bakod. Kaya naman agad-agad, nagbiyahe na nga kami papunta nga dito sa farm, kaya lang inabot na rin kami ng dilim. Una nga sumalubong sa amin, itong si Luca, natingnan nyo naman, nakakatakbo na. Sasabi ko talaga na naka-recover na siya sa sakit niya. Abe no, sobrang dami rin nagtatanong kung kamusta na nga ba yung kalagayan ni Luca. At ito na nga yung pinakamagandang update na ibibigay ko sa inyo. Nakakatakbo na nga siya simula nung inuwi namin siya dito sa farm at nakasama siya nila nanay. Sobrang kulit na rin at malayong-malayo na talaga siya doon sa unang araw na in-update ko siya sa inyo. Sino ba naman ang mag-aakala na makakasurvive pa si Luca? Kaya naman tuwing nakikita namin siya, tuwan-tuwa talaga kami ni nanay kasi sinasabi namin, makapangyarihan talaga yung mga kamay namin.
Tanggulay na yan guys nung inuwi namin siya galing sa vet, pero sino mag-aakala na makakasurvive siya sa sakit na malala? Kaya sabi ko kay nanay, malaking pag-asa si Luca sa mga 4 moms or 4 parents na may mga sakit din ng alaga. Sobrang nakakagaling ang pagmamahal at mga haplos natin sa kanila. Nakakatuwa lang isipin na kung babalikan natin yung dati niyang itsura. Sabi no, nawalan na rin kami niya ng pag-asa. Pero ang mahalaga, hindi ko siya sinukuan hanggang sa makarecover siya. Document namin lahat ng mga pangyayari sa kanya hanggang sa makatahol na ulit. Huwag kayo mawawala ng pag-asa, ha? Naksyuta! Yan naman! Salamat! Ah! 97,000! Ah! 10,000! Wala! Dalawa na! Ang kagaling ang nilalaro kong PH Lago. Daming mga laro dito na hindi rin kayo pahihirapan. Ito sa mga laro na madaling mag-cash out at malakas manalo. Dali lang din mag-register sa laro na to. Kaya kung gusto nyo subukan at laruin, ilalagay ko yung link sa comment section.